Kasi na walang iba ka, yun po ay kita para sumuporta dito sa ating mga SPARDA, ating mga kababayan. Happy morning to all! Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Friend, happy morning! So, narin ako sa kung sakali na-implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga First time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Alright. So, di ba, high-tech ng ating mga tricycle? Ako ito lang. Ay, pati ba to? Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Katikman ko po siya. Alright, happy morning! So narito na po tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Dito po sa Sierra. Bisita doon sa farm, sa Banana. Napakaraming saging at napakadaling itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. happy morning po sa inyo. Happy morning, Miss Horizon. Happy morning. Alright, so happy morning para sa ating business news. Narito ang isang huwara ng bayan na si Ken Ares na kung saan ay sumisikat yung kanyang MK Sushi Bars Asian Fusion Cuisine dito sa Taytay Rizal, na kung saan nagsimula si Ken Aris doon sa bansang Lebanon at umuwi nga ito para lamang ay magkaroon ng sariling negosyo na natutunan niya, at ito'y nagsimula pa lamang sa edad na 22 anyos bilang isang dishwasher, at na kung saan ay natuto doon sa ibang bansa sa paggagawa ng mga sushi. Kaya naman dinala na rito sa ating bansa. Lingid sa ating kaalaman, bago naging matagumpay itong si Ken Aris, ay marami munang pinagdaanan ng mga iba't ibang klaseng trabaho, katulad na lamang ng call center. At hindi lamang yan, at marami siyang nakaharap pa na mga pagsubok sa hanap buhay, at nakailang lipat pa ito. Kaya naman ay ganito na lamang ang pagpapahalaga ni Ken Aris sa kanyang negosyo, dahil hindi talaga siya sumusuko, at nais pa nito na papalawak pa ang kanyang negosyo. Kaya naman ipinakita rin yung under construction. Hindi lamang Tanay at kundi buong Pilipinas ay magkaroon na rin ng MK Sushi Bar Asian Fusion Cuisine. Kaya pakinggan natin ang iba pang detalye mula kay Ken Aris. Aris, so paano ka ba nagsimula sa negosyong ito at bakit ito ang pinasok mo? Una po sa lahat, kasi nung after ko gumraduate ng college, ang course ko po is Business Administration, major in Marketing Management. Yung ate ko po kasi noon nasa Lebanon, katulong po siya doon. Tapos yung amo nila, nagpakuha po ng tao para magtrabaho doon sa factory nila, cheese factory. Ang usapan po namin na sahod is starting ko is $650. Pero pagdating po namin doon, kasabay ko po yung pinsan ko, ginawa kaming $400 lang. Tapos, nung una, malinis po yung $400 hanggang sa unti-unti, nag-overtime kami na wala nang enough na bayad or daming kinakaltas. May mga nakilala po kaming kaibigan na nagtatrabaho sa restaurant, sushian, kasi uso po yung sushi restaurant doon. Napili po namin na tumakas doon sa amo namin, pero nag-request kami ng increase. So hindi nila binibigay hanggang sa tumakas na po kami sa kanila, nag-apply po kami sa ibang restaurant. TNT po kami doon. Yung pinsan ko po, nung nahuli siya doon sa restaurant, na-deport po siya ng Pinas. Pero para sa akin, pinagpatuloy ko po yung trabaho ko doon. Inabot po ako ng 4 years doon, 3 years and 10 months. So, nung una pong pumasok ako doon, dishwasher, kasi yun talaga yung first level, hanggang sa, hindi po ako pumayag na dishwasher lang ako.
hanggang sa pinag-aralan ko po yung sushi talaga. Naging sushi chef po ako. Nung last year, O talagang chef? yes po. Ka naman nakapag-culinary? Hindi po. Wala po akong tinig na Pero naging culinary chef ka HRM. doon. Oo. Opo. So, feeling ko hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko nung napunta ako doon sa Lebanon. Kasi naging chef nga ako doon. Pero po nung nauwi ako dito sa Pilipinas, nag-try po akong mag-apply sa call center, natanggap naman po ako. Kaya lang naramdaman ko po na hindi po yun yung binuhos ko dun sa sa abroad Parang ang layo So, naisipan ko po na mag-resign sa call center. Nagbenta po kami online sa bahay ng sushi. Kasi nung una po kala ko, hindi uso dito sa atin. So walang kakain, walang bibili kasi ang mahal, tapos kakaiba yung lasa. Ang nangyari po, parang sumugal na lang po ako kasi hindi po ako masaya dun sa call center So ito po yung pagsusushi. Hanggang sa sinimulan po namin sa bahay. Lumipat po kami sa labas, nag-rent po ako. Nasa 3rd floor po kami noon Doon ko po sinimulan na mag-hire na ng tao. Tinuruan ko po sila isa-isa. Nung pagkalipat namin doon sa 3rd floor, unti-unti na po ako nakapag-hire ng tao. Kasi nung nasa bahay kami, gustuin ko man mag-hire, hindi po pwede. Mahirap pong gumalaw. Kaya doon na po nagsimula. Ang tao naging come and go. Pero sa akin parang normal sa dami ng naturuan kong mag-sushi doon sa Lebanon. Dahil kasi po tumagal ako doon sa isang company. So ang mga chef din doon, come and go. Ayun, bali, yung mga chef din po kasi doon, come and go. Ang daming nag-a-apply sa amin, ang dami rin umaalis. Kaya parang nasanay na ako doon sa ganung process. Naramdaman ko na mas malakas na yung team na nabuo ko ngayon. Naisipan ko na lumipat ulit ng bagong pwesto, mas malaki. Mas naging malawak po yung style ng kitchen namin doon. Dito po sa may Rizal Avenue. So, nung nangyari kasi pinenta nila yung building nang wala man lang abiso sa amin. Wala pa po kaming 1 year doon. Napilitan na naman kaming lumipat. So, ito po. Nakita ko po itong pwesto dito, mas malaki. At mas malawak ang dining area. Hindi ka ba nahirapan sa panimula? Paano yung budget? Sa edad mo na yan, di ba, bilang isang kabataan, wala ka bang naramdaman malamang na takot? Kasi ang bata-bata mo para pagkalakas ng loob ng ganitong klase kalaki na negosyo. Ano ang inspirasyon mo? Inspirasyon ko po? Sige po. Nung una pa lang kasi, nung sinisimulan ko yung business na to, hindi ko alam na ang target ko pala is mas malaki pa doon sa inaasahan ko. Bali, ang target ko po is to plaster the buong Rizal with MK Sushi Bar. So, kung meron sa Taytay, meron din sa Angono, meron din sa Binangonan, ganyan. Kaya yung sa pagdating naman po sa budget, mahirap po talaga. May mga loans po ako, may mga binabayaran ako ganyan. Pero the thing is, may mga nagtiwala po, may mga nag-invest sa akin na isang bagay din, kaya hindi ko bibiguin tong project na to. Kasi nag-invest sila, nagtiwala sila gusto ko mangyari pagdating sa uli, mga investor ko, nakangiti lahat. Hindi yung malungkot. Meron po, dumating sa akin, may mga investor na nag-pull out kasi nawalan sila ng tiwala sa akin sa iba't ibang sitwasyon. May mga bago naman po na dumating na-realize ko na ganun din po kahit sa investor, mag-comment po. Isa pa rin po ang goal ng business. Naiba-iba man yung procedure, isa pa rin yung goal na i-plaster yung buong Rizal ng MK Sushi Bar. Ganon, open siya sa investors. Pero isang pwesto ka This lang end ba? of May, Lumawak ka pa? kailangan ko siya. So sa ngayon po, dire-diretso pa rin po ako sa ginagawa ko pong paglikom ng capital. Marami pa rin akong kausap ngayon na iba't ibang tao para matapos po itong project na to. Sunod po is na-realize ko habang papunta ako dito sa goal ng MK, habang tinataka ko po yung goal ng MK, habang papunta po ako dun sa goal ng MK na i-plaster ang buong Rizal, na-realize ko na dapat kong unahin po is yung mga tao. Yung mga tao na nagtatrabaho para sa MK. Habang papunta po ako sa pag-abot ng pangarap ng MK, na-realize ko na ang pinakamahalaga pala dito is yung mga tao mismo na nagtatrabaho sa araw-araw para sa MK.
sila po yung susi sila po yung nakikita kong susi para maabot yung goal ng MK na yun. Kasi kung di dahil sa kanila, wala. Kung ang maling tao ang may pupwesto sa loob ng kitchen, may nagkaroon po kasi kami ng ganun. Wala silang pakialam, binabago yung trabaho, hindi inaayos yung trabaho. Hindi po sila para ikip. Pero itong team ko ngayon, masasabi ko na tapat sila sa MK. May mga okasyon po na dumating, ibig sabihin is umataw talaga ang MK. May mga biglang huminto, may nag-awol, merong nagkasakit, pero hindi nila iniwan ng MK. So ang trabaho nila doble-doble, triple-triple, overtime. Nandyan pa rin sila. Sa tingin ko, dapat talaga ang pinoposisyon doon ang pinoposisyon na empleyado is yung mga may pagmamalasakit sa company, sa business. Dapat talaga ang empleyado is may malasakit sa business kasi kung wala, damay po ang performance ng business. Dati ang pasahod namin is sobrang baba. Pero ito po yung mga tao na nagdala sa amin, nagdala sa MK para dito sa lugar na to, kaya nag-expand ng MK. Ang first target ko po is maging minimum lahat ng empleyado ng MK. And yung may mga position, mas mataas kumpara sa isa pa kapag nakapagpasahod po kami ng tama, nakasunod na kami sa batas, masaya pa yung mga tao. Tsaka ang gusto ko pong mangyari is mag-collect pa po kami ng matitinong empleyado para po kapag may branch out or franchising, hindi po kami mahirapan sa manpower. Kung makakapagpasahod po kasi ng maayos ang MK, hindi na po kami lumabag sa batas, hindi pa kami mahirapan sa manpower. Ang plano po kasi is branching out or franchising, whatever na makapag-expand po ang MK. Isa pa, sa taas po ng bilihin ngayon, sa taas ng gastusin, napapansin ko doon sa mga tao na pinapasahod namin ng below minimum nung nag-i-start pa lang talaga kami, gipit na gipit sila, hirap na hirap sila, pamasahin nila, pangkain nila. Kaya po, ang goal ko ngayon is mabigyan ng tamang pasahod lahat ng empleyado ng MK. Ito naman yung hindi pa tapos, undergoing construction pa rin yung magiging dining area namin. So, hopefully, bago matapos ang buwan, makapag-cater na rin kami, makapag-receive na kami ng mga gusto mag-dine-in. About naman po sa ordering, online, or Foodpanda, GrabFood, or message lang po sila sa page namin, MK Sushi Bar. Available na po lahat ng ng product. From salad, sashimi, uramaki, sushi, nigiri, futomaki, and Korean hot foods, japchae. Okay na po, available na po lahat. Sir, pagdating doon sa empleyado, hindi ka ba nahirapan na ituro mo sa kanila yung paraan ng pag-prepare ng pagkain? Sa totoo po, mahirap talaga magturo. Ayan ang pinakamahirap sa lahat. Kasi minsan meron pang hindi marunong gumamit ng kutsilyo, may ganun pa palang tao na kumbaga hindi talaga sila marunong. Pero mas maganda rin po dahil mas masarap silang turuan, unlike doon sa mga veterano na matigas yung mukha. Para silang blankong papel na pag sinulatan mo po is kung ano po yung ituro mo doon sa kanila, yun din yung ginagawa Yung talaga mga tinuruan mo, Sir Aris, pwede rin natulungan mo sila dahil katuto din sila paano mag-prepare ng pagkain na yon, paano magluto. Ang iba ba niluluto? Hindi. Alin po? Niluluto rin ba yung ibang pagkain? Yes po. May mga niluluto rin po talaga kami. Mostly mga sauces. Alright. Sir, pwede pakisuyo yung mga mas alam mo natin na maipagmamalaki natin dito sa MK. Pagdating po sa MK, isa pong pinagmamalaki namin dito is yung quality ng food, yung quality ng pagkain. Lalo na po ang mga sashimi, tuna, salmon, alam po natin na mayaman ito sa magandang vitamina na kailangan ng ating katawan. So yun po, fresh salads para po sa mga diet. Kasi po ngayon mataas ang ng obesity. So para po sa amin, makakatulong sa kanila yung mga salad and sashimi. So pagdating naman dito, tulad nito ma'am, so niready na namin siya kasi order siya maya-mayang. Anong oras tong salad? Ayun, basta niready na po namin siya para
hindi ma-delay yung order. Ito siya, crab stick, corn, mango, tapos meron po kaming roasted sesame sauce. Ayan, ito yung ano yan. Ayan. So, sobrang healthy po nito, lalo na sa mga nagda-diet. Ang sushi namin, hindi siya authentic sushi na katulad talaga ng Japanese eh. Ito Asian fusion sushi na siya eh. Kasi halo-halo na siya eh. So, mostly sa mga sauces. Kasi yung authentic sushi ng Japanese, walang kung ano-anong sauce. Unlike sa amin, ayan, nag-create po kami para po ma-improve, ma-elevate yung sushi experience. Ayan, roasted sesame, ito yung pinaka-best ano namin sa sauce. Then, ayan, yung eel. Kasi yung eel, rice bowl po. Ayan, yan yung unagi rice ball. Ayan. Ito po yung rice niya. And like, go. Ay, Aris. Ayan, part namin yung eel para mas dumagdag siya doon sa texture niya. Mas lalong lalabas yung sarap niya. Eto, tinuruan mo lang din. Yes po. Pero hindi ka talaga marunong. Anong pangalan mo? Reliza. Eliza. So, hindi ka talaga marunong nung una. Opo. Lahat kumusta naman nung natuto ka? Masaya po. Baka masunog mo, ha? Lahat po kami dito tinuruan lang po ni Sir. Eh, mamaya bigla kang umalis, lilipat, natuto ka na. Hindi Bakit? naman. Masaya po kasi ako sa trabaho. And, dahil masaya ka sa amo mo. Opo. Mabait ba ako, Reliza? Pag hindi mabait, lilipat eh. Opo. Diba? Actually, mabait po ako sa kung mabait sa kanila, pero pagdating sa trabaho, gusto ko, ano sila. Hindi kung ano-anong kalokohan ginagawa, Reliza. Reacts. Pag ganyan, sir, magkano naman yan? Ito po medyo pricey talaga siya. 499 po ang isang service niya. Hindi basta-basta ano. Yes po, yung eel kasi yung mahal dyan. Okay, nice. Okay, good. Okay, nice. Ayun po. Open pa rin po ang MK Sushi Bar para sa mga gusto mag-invest sa amin dahil ongoing pa rin po ang project namin. Yung harapan po is puro dine-in. Ayan po ang target, maging puro dine-in service. Dito naman po, puro delivery. Foodpanda, Grab Food, dito po sila pipick up lahat. Ang magiging daan nila is ito. Lahat po ng take-out, take-away, Foodpanda, Grab Food, didiretso po sila dito. Pwede silang manood ng live habang ginagawa yung mga order nila. Nakaplan na talaga. Yes po. Tapos dito po ang pick-up area. Ayan, nakalock nga lang. So dito po yung pick-up. Ito naman po yung storage namin. Malaki po ito. Dahil nakaplano po ito. Ang Pagka laki. nagkaroon po ng branch out or franchising, Wow, ang laki. So, ilang empleyado pala ang mabibigyan mo nito, no? actually counting pa rin po. Nasa 15 kami ngayon. Pero still hiring pa rin po kami. Ito po yung magiging production ng take-out, delivery, Grab Food, Foodpanda. Ang laki. And then the rest po is storage. And ito po yung aking magiging mini office. So, ayan. Hindi pa lang Ayan. tapos. Talagang ganun pag nagsisimula. So, sa ngayon, sir, paano ka kumuha ng lakas at tiwala sa sarili? Yung tiwala po sa sarili, maraming beses po na nagugulo to eh. Pero paulit-ulit ko pong binabalik, sabi ko, yun nga ang mga napagdaanan ko nung nasa abroad ako, nalagpasan ko. Ito pa, nandito ako sa sarili kong bansa. Isa pa po, wala akong takot. Kasi I started from nothing. Wala pong mawala sa akin. Pero I have a chance to gain everything. So, Paano niyo po tratuhin yung empleyado at paano niyo po sila na binibigay yung kanilang mga benepisyo? ayun nga po, nung pandemic, kasi po marami rin taong walang trabaho. Naranasan ko rin po dahil nauwi rin po ako ng Pinas. Ang hirap po ng walang trabaho. So, na-realize ko po na makakabuo na nga ako ng team
makakatulong pa ako doon sa mga taong walang trabaho. Then, nag-start po ako ng hiring online, ganyan-ganyan. Target ko po ngayon is maging maayos ang sahod ng lahat, maging minimum ang lahat, or above minimum pa if, kung kaya talaga. Depende po sa magiging flow ng business. Mayroon nga po ako ngayon tao, si Erwin. Dati po siyang construction worker. Galing po siyang Bicol. Ngayon po, ang tagal na niya sa akin, mga 1 year mahigit na. Minsan binibiro ko siya, Erwin, baka namimiss mo yung trabaho mo dati, yung paghalo, pag-construction. Ayaw naman na po. Sabi, sir, pumuti-puti na nga ako dito, tsaka nasanay na ako sa aircon. Ayoko na sa tapat ng araw. So ayun po, masaya lang ako na ganun yung nararamdaman din ng ibang So tao. parang, di ba po, yung hindi nila akalain na maging mas maayos yung trabaho nila. So yun ang nabigay niya. Dati pala, tsaka piko hawak niya. Ngayon, kutsilyo, tsaka bambumat. Tsaka diba? sandok, kawali. So, bali gumaan. Alright. So, sir, ano pa yung pangarap natin na alam ko na maging masaya po yung mga empleyado ninyo, and eto po yung napakalaki ninyong storage po. Gaano kadaming empleyado pang kailangan dito? Sa hawak ko po ngayon is 14 sila, 14-15. Bali dito, pag nag-operate po ito, magdadagdag pa po ako dito ng 8 tao. So, mga 20 plus po na tao ang kailangan ko dito. Isa pa, pag natuloy po ang SM namin, SM Taytay, magkakaroon po kasi kami ng kiosk doon, plano namin. Kausap ko po yung sa SM. Pagka nag-operate po yun, dito po yung manufacture yung yung lahat ng sushi, dadalhin po doon. So, mga 2 tao rin po. Bakit MK? Yun. Kaya po siya MK, bali, kasi dati siyang Mangkinor Sushi Bar. So, yung Mangkinor naman na yun, gamit ko siya lagi dati sa pangalan ko po dun sa mga laro. Naisipan ko na ipangalan ko dun sa business. Nung nasa bahay po kami, hanggang sa tinangkilik po, mas marami kaming professional na taong nakakaharap. Kaya po ginawa ko siyang MK Sushi Bar para mas professional po sa mga nakakakita. Ayun po, iniimbitahan ko po ang lahat sa darating naming opening, pero wala po pong exact date na makapag-dine-in, magkita-kita po tayo dito sa MK Sushi Bar. Pero sa ngayon po, pwede po kayong mag-order online. Search nyo lang po sa Facebook, Instagram, MK Sushi Bar. Pwede rin po sa Grab Food and Food Panda. MK Sushi Bar po. Same lang po lahat. Ayan po. Congratulations! Thank you. Tikman niyo muna. Paglabas mo na siya. Okay, magka-healthy. Tsaka yung tinapay ba yan? Ay! Ba't po nagkaroon ng spring roll? Macharap siya. Parang nasa limon na tayo. Pa, diba? Pero hindi na kailangan. Hindi pala. Oo, hindi. Kasi ako Mani. Hindi ako tayo. Hindi ako. Crunchy talaga. Yung ulit. Hindi na tipid. Yung ko po. May yan, may ganito. May sabihin mo. Hindi magmumukha namang vlog. Diba? Pero, nakukunan naman na. Dadaan sa yata. Ito lalagyan kita. Kasi sila dapat hari. Ito kasi kumain. Bagay ako may salmon to siya na sabi sa akin. Hindi ako kasama kasi magtitigil. Yung pansit inanak mo? Hindi.
Uy, malaki bibig. Ay, ma'am. Mainit ha? Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Dito nagtatapos ang ating nalakap na mga balita, nag-uulat. Happy morning! Happy Morning Show! Lagi kayong kinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show.